Part 1, Little Room Renovation for our little one. Hi guys! So ayan, kitang-kita nyo na nga sobrang kalat ng aming kwarto at wala na mapaglagyan ng mga gamit talaga naman. Ito na nga yung aming mumunting bahay at isa lang talaga yung room namin kaya let's make room for our little one. So nag-start kami sa pag-move ng mga cabinets namin to make space para dun sa mga crib and other gamit ni baby. And ayan, nag-declutter na rin kami ng mga gamit namin para mabawas-bawasan naman at tinapon na namin yung mga hindi na talaga namin kailangan. Yan ako, nagva-vacuum na ako dito ng aming mga gamit. Yung mga hindi namin ginagamit masyado, like yung mga comforter and yung mga cortina. Sobrang laking tulong talaga ng vacuum na to kasi sobrang laki ng space na natipid namin. While si Habi naman ay ina-adjust itong cabinet na nabili namin online. Sobrang na-stress kami dito kasi ilang araw niya na yan ina-adjust. And mali-mali talaga yung butas kaya guys, ina-advise ko sa inyo huwag kayong bibili ng ganito. Mas maganda pa rin para sa amin yung mga nabibili sa furniture stores or yung plastic na lang talaga guys. Ewan ko ba pero ang daming magandang reviews dito sa cabinet ito. Kaso hindi namin alam bakit kami nasaktuhan nung mali-maling butas. Kaya ayan, 6 hours niya ng binuo yan plus 4 hours para sa pag-ayos lang at pag-adjust. At hindi ko pa advisable to kasi sobrang tagal mawala talaga ng amoy niya sa kwarto. At di na nga namin mabalik sa seller kasi nakabuo na siya. Sobrang hassle. Pero syempre dahil magaling mag-DIY ang aking asawa, ginawa niya ng paraan lahat ng yan. Ayun na nga at yun pa lang nagawa namin pero sobrang pagod na kami. At ayun na nga, nag-freshen up muna kami at hindi na ako makapag-lotion dahil di ko na talaga abot. Buti na lang, expert tong asawa ko. At dumating na nga itong order ko dito sa TikTok shop na beddings ng aking crib. Grabe, hindi ko na-expect yung quality nito for 300 plus lang. Bumili kasi ako ng isa pero times 2 yung price niya and super nipis pa nun. Promise, hindi kayo magsisisi kasi may kasama na rin siyang pillow at head pillow. May lagay na rin to kaya kung magpapalit kayo ng beddings ni baby, pwede nyo siyang i-store pabalik dito and hindi siya nakakalat guys. Ito talaga isa sa marereko ko na super sulit as in worth talaga yung money niya dito guys. Ay na nga, sana ma-share nyo din yung ibang tips nyo paano nyo nililinis yung mga kapal na foams and yung mga stuffed toys ni baby bago nyo ilagay dun sa crib niya. At ayun na nga, mabalik tayo sa ating room. Ayan, nagtukla pa na nga ang aming mga pintura. Hindi ko alam kung bakit parang may nababasa ata somewhere. Somewhere talagang arte. Ayan na nga at medyo pagod na agad ako niyan. Pero laban lang hanggat abot ko pa guys. Kasi naman yung mister ko busy talaga magpaligo ng aso at lahat na nagawaing bahay siya na yung gumagawa. Kaya hanggat kaya ko, ako na lang. After pa nga nito ay syempre pipinturahan pa natin to. At maigi na ginawa na namin to bang maaga pa para mawala na yung amoy ng pintura pagdating ni baby dito sa kanyang crib. Sobrang liit nga lang na aming bahay at hindi ko alam paano pa namin siya dudugtungan ng panibagong kwarto habang wala pa kaming budget kaya dito muna si baby. At hanggat maaari kasi ayaw talaga namin na i-co-sleep siya dahil syempre nakakatakot naman yung mga cases kagaya ng SIDS. Kaya hanggat maaari talaga gusto namin na nakaseparate si baby. At ayan na nga si Mister, tinanggal niya na yung posibleng mahulog dun sa crib ni baby para na rin sa safety. And syempre siya na yung nagpalitada ng mga matataas pa na part and yung other parts ng room na hindi ko na talaga abot. Medyo nangangalay na nga ako niyan. Kaya sobrang thankful pa rin ako na ginawa ko na to agad na maaga para hindi na ako mag-iisip pa. Lalo na kapag sumampa na ako ng mga 30 weeks at alam kong wala talaga akong energy ng time na yon. At yun ang aking kinalabasan at syempre hindi na naman natin ito matatapos guys. Kaya see you sa part 2. Bye bye!